Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 22, talata 15 hanggang 21. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Parisiyo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya, pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Caesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon. Kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Caesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Caesar ang sa Caesar, at sa Diyos ang sa Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagkakataong ito na binigay niya po sa atin upang tayo po ay bahagi ng kanyang mabuting balita. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga taga-subaybay, sa lahat na tumatangkilik sa ating munting channel na ito, sa ating munting gawain, at sa lahat ng ating mga subscribers, to our all families, relatives, and friends.
Marami pong salamat sa inyo. At sa linggong ito, ating pong pagninilayan ang Gospel mula kay St. Matthew chapter 22 verse 15 to 21. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo si Pismarex sa kanyang pagdala sa atin, pagbasa ng words of our Holy Father, Pope Francis. Narito po at pakinggan po natin siya. Thank you so much, Pastor Mayor, at mapagpalang oras po sa lahat. Welcome sa ating program, sa ating pagninilay sa Gospel ngayong Sunday, October 22, 2023. At sa pagkakataon na ito, ako po ay mag-o-open ng ating pagninilay sa pagbasa ng words of our Holy Father. Basahin po natin ang pagninilay ni Pope Francis para sa araw na ito. Words of the Holy Father. With this reply, Jesus places himself above the controversy. Jesus, always above. On the one hand, he acknowledges that the tribute to Caesar must be paid. For all of us, too, taxes must be paid, because the image on the coin is his. But above all, he recalls that each person carries within him another image. We carry it in the heart, in the soul, that of God, and therefore it is to him and to him alone that each person owes his own existence, his own life. Hence the mission of the Church and Christians to speak to God and bear witness to him to the men and women of our time. Every one of us, by baptism, is called to be a living presence in society, inspiring it with the gospel and with the lifeblood of the Holy Spirit. It is a question of committing oneself with humanity, and at the same time with courage, making one's own contribution to building the civilization of love, where justice and fraternity reign. Ito po ay binasa ng ating mahal na Santo Papa sa kanyang Angelus noong 18th of October 2020. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa ni Pope Francis. At ngayon po ibabalik ko ng mic sa ating anchor kay Pes Mayor Balaeros. Back to you, Pes Mayor. Marami pong salamat, Pismarex. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo si Pisma Florence sa kanyang ding reflection ito at atin na pong babasahin. Pinupuri ni Propeta Isaias si Cyrus, ang hari na nagbalik sa mga Israelita mula sa pagkatapon bilang pinahirang pinuno ng Diyos. Binati ni Pablo at ng kanyang mga kasamahan ang mga taga Tesalonika. Pinalakpakan sila dahil sa kanilang katatagan sa pananampalataya at pinupuri sila na humayo sa panalangin. Sa Ebanghelyo, sinubukan ng mga kalaban ni Jesus na mabitag siya at binansagan siyang kaaway ng Roma. Ngunit pinananatili ni Jesus ang focus kung saan ito nararapat sa Diyos. Ating po pagnilayan, sa nakalipas na mga taon, ang nasyonalismo ng relihiyon ay naging higit dalaganap sa mga bansa sa buong mundo. Ang tanda ng reliyosong nasyonalismo ay ang paglabo ng mga hangganan sa pagitan ng Diyos at bansa. Ang mga tagapagtaguyod ay madalas na naniniwala na ang Diyos ay espesyal na pinagpala ang kanilang bansa, na pinahalagahan ito kaysa sa ibang mga bansa. Ang tugon ni Jesus sa tanong tungkol sa pagbabayad ng buwis kay Caesar ay direktang tumutugon sa kaugnayan ng Diyos at ng bansa. Bagamat utang natin
sa ating bansa ang katapatan at pagsunod sa mga makatarungang batas nito. Utang natin sa Diyos ang lahat ng ating pagmamahal at pagtitiwala. Ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin mula sa kamatayan. At ang nagligtas na pag-ibig na iyon ay walang kinikilalang mga hangganan kapag nililito o pinagsasama natin ang Diyos at bansa. Hindi natin ibinibigay ang nararapat sa kanila kahit na higit pa. Pinahati natin ang ating sarili sa ating mga kapatid, lahat ng anak ng ating mapagmahal na Ama. Manalangin po tayo. Panginoon, tulungan mo akong magtrabaho para sa katarungan at kapayapaan. Basahin ang front page ng pahayagan at pagdasal ang mga pangangailangan na nakikita mo doon. So, marami pong salamat, Pisma Florence, sa iyong pag-share ng iyong reflection. Sa pagkakataong din ito, ibibigay ko po sa inyo si Pisma Hena sa kanyang reflection. At ito po, pakinggan natin si Pisma Rex sa pagbasa ng refleksyon ni Pisma Hena. Okay, thank you so much, Pres Mayor. Ang ating susunod na babasahin ay ang nilay na ipinadala ni Sis Hena, ni Pesma Hena Gellenstein. Basahin po natin. Ito po ay kinuha sa Mabuting Balita ayon kay San Mateo para sa araw na ito, chapter 20, verses 15 to 21. Pagninilay, isang konsepto na pamilyar sa atin ay ang separation of church and state, ang pagkahiwalay ng simbahan at estado. Maaaring ang interpretasyon ng karamihan dito ay hindi pakikialam ng simbahan sa anumang gawain ng estado, at ganun rin ang hindi pakikialam ng estado sa anumang gawain ng simbahan. Subalit kung tingnan natin ang mga diwa ng batas, tayong lahat ay tinatawag bilang mamamayan ng mundo at Kristiyanong deboto ng ating pananampalataya. Tayong lahat ay may inaatasang tungkulin sa ating lupain at daigdig. Ganun rin sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyanong Katoliko. Ang ating ebanghelyo ay ang ating tungkulin bilang mamamayan ng mundo at mamamayan ng Diyos. Palaging narinig natin ang umiiral na batas na kung tawagin ay pagkahiwalay ng simbahan at estado. Ngunit ang pagkakaintindi ng iilan ay para wala raw koneksyon ang pananampalataya sa takbo ng pamahalaan. Subalit bilang mga totoong tao, tayo ay binigyan ng tungkuling moral upang alamin ang mabuti at masama. At tayo rin ay tinawag na ipamalas ang ating tugon sa pagiging mamamayan ng mundo at mamamayan ng Diyos. Narinig natin ang pagsubok ng mga Pariseyo at kampo ni Herodes kay Jesus kung dapat nga ba'y magbayad sila ng buwis sa emperador. Ngunit alam ni Jesus ang kanilang pagkabitag sa kanya bilang mga oportunista. Kung sabihin niya ay oo, pagbibintangan siya ng mga Hudyo bilang traidor dahil kumakampi siya sa sistema ng Roma. Ngunit kung sabihin naman niya na ay hindi, paghahanapan siya ng butas ng mga Pariseyo at kampo ni Herodes upang isumbong sa Romano para sa parusang ipapatong sa kanya. Kaya ang ginawa ng Panginoon ay humingi siya ng isang denari. Ipinakita niya sa kanila ang mukha na nasang salapi.
Nang sagutin nila ng tama na ang nasa mukha ay si Caesar, nagbigay siya ng hamon na ibigay kay Caesar kung ano ang kay Caesar at ibigay naman sa Diyos kung ano man ay para sa Diyos. Makikita natin dito na ating tungkuling bilang tao ay nasa ilalim tayo ng isang mundo at isang langit. Isang mundo sapagkat saan man tayo'y magpunta, lalong-lalo na karamihan sa atin ay nakatira sa Pilipinas, dapat tayo sumunod sa batas na pinaiiral ng bawat pamahalaan. Isang langit sapagkat tayo'y mga Kristiyanong Katoliko na bininyagan at kinumpilang upang tuparin natin ang ating misyon bilang mga saksi ni Kristo na ipahayag ang kanyang mabuting balita. Ang mahalaga rito ay kung paano natin ipinadama sa bawat tao ang kabutihan at pagmamahal. Nang sa gayon ay ipakita rin nila sa iba ang ganyang magandang halimbawa upang magkaroon ng pagkakaisa, kapayapaan, katarungan, katuwiran, at pagmamahal sa ating kapaligiran. Yan po ang pagninilay na ipinadala sa atin ni Sister Hena, ni Pesma Hena. Thank you, Pesma Hena, sa iyong nilay. At ngayon babalik ko ng mic kay Pesma Mayor. Back to you, Pesma Mayor. Maraming salamat, Pisma Rex, at lalo-lalo na kay Pisma Hena na nag-share ng kanyang reflection. Sa pagkakataong po ito, ibibigay po natin ang ating utod na gwapo from Jerusalem, Israel, Pisma Romel Timurbilya. Ito po, panorin at pakinggan po natin siya. Maraming salamat, Pisma Yor Balairos, ang gwapito nating utod. Sa lahat ng mga nagsusubaybay sa channel na ito, Pisma Plus, ating pagnilay-nilayan po. Samahan niyo po kami na pagnilayan ang salita ng Diyos sa madaling araw dyan sa Pilipinas, Oktubre 22, 2023, araw ng linggo, at narinig po natin ang Ebanghelyo sa madaling araw, sa hindi pa ako na magsimula sa pagnilay ay nandito po pala ako sa guest house po ng ating kapatid na mga Salesians brothers sa kanilang seminaryo dito po. Paano ang kaugalian ng ating mga kapatid po ritong mga Hudyo, ang kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa ngayon po, at ang kanilang kaugalian ay yung ayaw nila pong malampasan ang kanilang pananampalataya, kanilang hanap buhay, kanilang posisyon. At yun po, madali po silang mainggit. At sa panahon ng ating Panginoon, hinanapan po nila ng paraan sa kanilang masamang balak sa ating Panginoon. At ayun nga po, kanyang sinagot po sila sa mga tanong nila tungkol sa pagbayad ng buwis, at alam ng Panginoon kung ano ang kanilang masamang balak, at ito po'y
alam po natin na iba sa atin ay hindi nagbabayad ng buwis. Kung kailan po ang sa atin sa Pilipinas, yung yung dubli-dubling penalty, no? At isa din po ako noon, no, na nakabayad sa mga ari-arian ng aking mga magulang na napakalaki dahil hindi po sila nagbabayad, kasama na po sa mga kapatid po niya. At malaki ang halaga. Mabuti naman po dahil may mga panahon na sa matagal na hindi pagbabayad ay nagbibigay po sila ng discount po, no? At pamamaraan na magaan po sa ating pagbabayad. Po. So, bilang Kristiyano, po ang ating Panginoon ay kailangan po tayong magbayad ng ating buwis. Ngunit ang nakakalungkot lang po sa atin sa bansa nating Pilipinas na tayo ay magbabayad ng buwis. Ngunit po pagdating sa butuhan ay ang karamihan po sa atin ay binibinta po ang buto, at ang mangyayari karamihan madalas ay hindi sa tamang paggamit ng pera na pumapasok po sa ating gobyerno. Yan po ang pinakalungkot at ipagdasal po natin ito. At ang Panginoon ay mabilis sumagot sa mga tanong po sa Kanya ng Kanyang lahi Hudyo. Ibigay kay Caesar ang kay Caesar, ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Kung tingnan po natin dito, pagdating sa pagbayad ng buwis dito sa bansang Israel, lalo na po sa aking kinaroroonan rito na maraming religious na mga Hudyo ay nagbabayad po talaga sila ng buwis dahil sa kanilang mga income ay high-tech naman po sila. Automatic po bawas po sa kanilang bangko po yun. At kung basihan po natin ang sa pananampalataya ay dito po sila ay eksperto dahil sila po ang pinili na lahi ng Diyos, ay makita natin na napaka-devoto po nila. Ngunit sa kabila ng lahat, ito po ay tinuligsa ng ating Panginoong Diyos dahil iba yung mga makita natin sa kanilang kaugalian. No? Isa na po ito ang pagkainggit, no? Ayaw malampasan. At sa kanilang turo ay mahirap po natin ipaliwanag itong ating mga pananampalataya na mula sa ating Panginoon, no? Hanggang ngayon ay kakunti pa rin ang mga kumikilala sa ating Panginoong Diyos. Yun nga po na kailangan po natin ipagdasal po sila, no? At ano naman po ang para sa atin bilang Kristiyanong Katoliko, no? Na ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Sa aking pagnilay, ang ibigay sa Diyos ay yung ating pagsisilbi sa simbahang itinayo po niya at sa kapwa po na nangangailangan, hindi lamang po sa pinansyal, kundi sa puso't isipan, na lalo na po sa panahon ng giyera tulad po rito na hanggang ngayon ay
Meron pa po, marinig pa po ang fighter plane nasa impapawid, no? Taas. Yun po, no? At napakahalaga po na maintindihan po natin at mapalaliman ang mga salita ng ating Panginoon, lalo na po pagdating sa pagbigay sa Panginoong Diyos ng para sa Kanya, lalo na po sa ating simbahan itinayo po ng ating Panginoon. Alam po natin ang ating simbahan nangangailangan para gamitin sa mga sakramento at iba pang mga proyekto ng ating simbahan itinayo ng ating Panginoon. Yun nga po, no? Tayo'y hindi sa pilitan na magbigay, at sabi ni San Pablo, kusang loob, no? Magaan sa kalooban. Ngunit po tandaan po natin ang pangangailangan ng simbahan ay hindi basta-basta, at tayo na ang mag-isip na lakyan din po natin yung ibang mga pananampalataya ay nagbabase sa utos noong kapanahunan pa ni Moses, no? Ang ikapo ay sa kanila po binigay yun, no? Sa mga kapatid natin pong Hudyo rito, at ito po'y naibago na sa panahon ng ating Panginoon. At sa atin, lalo na sanay po tayo sa magaan na loob. Minsan ang iniisip po natin ay mas yung kung hindi pa nga sobra, no? Sa ating pangangailangan, kung di yung parang wala sa isip natin ang pagbigay kusa ayon sa pangangailangan ng simbahan. At minsan nagrereklamo pa po, lalo na ang ating simbahan ay humihingi ng donasyon, at may mga pagpilian po tayo na kung magkano, ay maraming reklamo sa panahon na nangangailangan ang ating simbahan. Yun po, pero sa ibang sekta ay makalipat na po, ang ikapo ay magaan po sa kanila. Ngunit sa ating Katoliko, nandito po tayo sa simbahan na itinayo ng ating Panginoon, minsan po wala pa nga 1% ng ating kinikita sa buwan-buwan, no? Pero marami din na nagbigay na mahigit pa sa 10%, no? Minsan nga mas malaki. At may kakilala nga po ako na kaibigan ko po ay hanggang 20 buwan-buwan porsyento ang kinakaltas po niya sa kaniyang sahod, no? At sa pamamaraan po ng aking community rito, community ko rin po sa buong mundo, ay kaltas ang buwis, dahil ito buong batayan na magbabayad ng buwis, tapos magbigay ng kusang loob, no? Sa tingin po natin ay nangangailangan ng simbahan at wala naman tayong importanteng bagay na pangangailangan o bilhin, ay laki-lakihan na po natin, no? Kung palaliman pa po nga natin sa ibang talata sa banal na aklat, simple po ang sabi ng Panginoon. Kung sumunod ka po sa akin, no? Talikdan mo ang iyong sarili, no? Ibig sabihin, lahat kailangan ng Panginoon. Ngunit kusang loob, magaan
masaya, nagalak sa pagsisilbi. Yan po. At maraming salamat po ulit sa inyong pagdadasal para sa amin dito sa banal na lupa ng Israel. Patuloy po natin pagdasal na matigil na po itong giyera po dito sa Middle East, lalo na po dito sa Holy Land of Israel. At sa mga kasama ko po, mga pisma, patuloy lang po ang ating pagrosaryo gabi-gabi, at lahat ng mga hinihiling po natin may sama. At yun nga po, no? Sana hipuin na po itong mga gumagawang ng masama at mahilig po sa giyera, na matigil na po at sundin na po ang Panginoong Diyos. Papuri sa Diyos. God bless us all. Shalom Beletraot. Todarabali kulam. Shalom. Shalom. Lihitraot. Back to you. Pisma Yor Balairos. Wapitong Utod. Insider ng Amerika. Servant Leader. Viva Kasya. Shalom. Beletraot. So marami pong salamat, Pisma Romel, sa iyong refleksyon. At naway, nasa mabuti po kayong kalagayan. Ingat lang po, Pisma Romel, at God bless. Maraming salamat. So sa lahat po ng mga nagsishare, nakibahagi ng kanilang mga refleksyon, marami pong salamat. At sa muli, marami pong salamat sa lahat natin ng mga masugid ng mga taga-subaybay, sa lahat natin mga subscribers, sa inyo pong lahat, marami pong salamat. At please continue praying sa safety ng ating mga kapatid sa Israel, sina Romel o Jerry and Gemma Timberbilia, Pisma Jovan, Pisma Rona, Maylin, at lahat ng mga Pilipino. At ipanalangin po natin ang mga nawalan ng buhay dahil sa kaguluhang ito. Sana naway, sa araw na ito ng linggo, nakapagsimba tayo, nakapagpasalamat sa ating poong may kapal, sa lahat ng mga grasya na binigay niya po sa atin sa buong linggo nating pagpapagod. So marami pong salamat. Nanaway, gabayan niya po tayo sa ating araw-araw na buhay. Ilayo po tayo sa anumang kapamahakan. At huwag lang po natin kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you.
We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Speak.